Hello po. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Ngayon, binigyan ulit tayo ng Panginoon ng isang muling blessed na araw. At inaanyayahan ko na po ang bawat isa na tumayo para sa ating opening prayer. Heavenly Father, Lord, we praise you, we worship you, Lord God, for who you are, Panginoon, and what you've done, Lord God, sa buhay namin. Tunay nga na dakila ka, Panginoon, sa lahat, at you are good, Panginoon. And Father, we really thank you, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na binigay at ginawa niyo sa amin, Panginoon, working even though we don't see it, Lord God. And sa lahat, Panginoon, ng guidance and protection and provision mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. And sa aming mga accomplishments, Lord God, ngayong week, may it be sa aming work, Lord God, na we may be able to work na maayos, Panginoon, or may it be sa school namin, Lord God, that's surviving another week, Lord God, or passing another semester, Lord God. We really, really thank you, Panginoon. And Lord, tinataas ko sa inyo, Panginoon, ang magiging worship service namin ngayon, Lord God, ay manguna ka, Panginoon. Ikaw talaga ang mag-reflect, Panginoon. And I pray, Panginoon, for all the teams, Lord God, na haharap dito, Lord God, ay may you guide them, Lord God, and really fill them with your Holy Spirit, Lord God. Sa mga mag-message, Lord, at sa mga magpapawid, Lord God. And Father, we invite your Holy Spirit, Panginoon, to fill this place, every corner, every space in it, Lord God. And you deserve all the glory, honor, and praise, for you are worthy of everything. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Muli isang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. May papagawa ko sa inyo. Ayan. So, taas po natin ang ating dalawang kamay. Shake, shake. Yan, sa gilid naman. Shake, shake. Sa harap naman. Shake, shake. Ayan. Tapos wave. Alright. Mukhang handa na. I-express natin ng buong pasasalamat, kagalakan, yung deserve para sa Panginoon. For this is the day that the Lord has made, so we will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Minsan pa. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Naalala ko sa kantang to, sa isang event, natutulog ako, tapos biglang may kumakanta ng ganito. Kita-kita ko, sobrang saya ng kanilang pagmumukha, yung mga ngiti. Kaya ngayon naman, sa ating pag-aawitan, tayong magkakamayan, ibigay natin yung pinakamagandang smile. Dahil doon makikita ang pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kaya ikot po tayo as we sing this song. This is the day that the Lord has made, that the Lord has Ikot po tayo. We will rejoice
natin ang ating matamis na ngiti. Batiin po natin ang bawat isa. This is the day, this is the day that the Lord has made. Isa pa. This is the day, Hey! this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord. Minsan ba all together, let's declare. This is the day. Hey! This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. This is the day. Hey! This is the day that the Lord has made. Let's declare His goodness. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus. For the Lord is good, His mercy endures forever. His gates with thanksgiving, come into His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty is His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with a tremble and harp. Let every creature in heaven and earth lift a sound of praise, singing all their heart. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Jesus the Son is exalted. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, lift your voice to sing. The Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Minsan pa, Jesus the Son is exalted. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, lift your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is
hallelujah. You are good. You are good, Panginoon. Ano ang mangyayari sa mundong ito? You are still good, Panginoon. Madaming ingay tayong naririnig sa mga news ngayon. Sobrang gulo, which nagkukos sa atin ng fear, ng anxiety. Pero let this song be a reminder na babalik tayo sa paanan ng cross. Let this be our prayer. Gaano kahirap ang sitwasyon, tipong parang wala nang pag-asa, pero meron. Savior, I come. Savior, I come. Quiet my soul. Redemption seal. For your blood was spilled. For my ransom. And everything I once held dear, I counted all as lost. Minsan pa, everything I once held dear, and everything I once held dear, I counted all as lost. Minsan pa, everything I once held dear, and everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross. You were aside. You were aside, tempted and drowned. You were human. The Word became flesh for my sin and death. Now glory. Minsan pa, you were aside. You were aside, tempted and drowned. You were human. The Word became flesh for my sin and death. Now the reason and everything I once held dear, I got
I once held dear, and everything I once held dear, I count it all as lost. Bring me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, live me. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross. To your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. To your heart. To your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. Baka masyado na namin nahawakan, O God. Doon na umiikot ang buhay namin, Panginoon. But we count it as loss, Panginoon. We fix our eyes on you, Jesus. We lay it all down sa inyong paanan, Panginoon. All the fears, all the anxiety.
There is power in your name, Jesus. There is healing. There is freedom. There is hope. There is peace. There is joy. That is Jesus. I just want to speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. There is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Minsan pa, I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Let's go. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression. To every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. We're like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sa oras na ito, isipin natin yung mga taong kailangan ng pag-asa, ng kagalingan, ng kalakasan, ng buhay. Think of that person right now. If ikaw, kailangan mo din yun. There is power in His name. There is healing in His name. And there is life. There is life. There is life in your name.
shout the name of Jesus in every aspect of our life. We will shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus for our family, Jesus sa work, sa school. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Oh, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Oh, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's declare your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Come on, church. Let's shout the name of Jesus. Hallelujah. You alone. Hallelujah. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Come on, church. Lift the name of Jesus. Speak the name of Jesus. For there is life. There is hope. There is peace in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is no other name but the name of Jesus.
already experienced your goodness, your mercy, and your love. And we want to share these experiences, your salvation, na freely binigay niyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ating papurihan ang ating Diyos. Let's utter our praise and worship to Him, our thanksgiving. Lift the name of Jesus. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. Lift your voice. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. Lift your voice. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor And worthy of power and all praise. No other name, no other name. but the name of Jesus. Hallelujah. No other Walang ibang name pangalan ang but the itinataas name kundi ang pangalan ni of Jesus. Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name, no other name but the name of Jesus. No other name but the name of the
You deserve all the praises, all the glory, all the honor, Panginoon. You deserve, Panginoon. Come on, church, give Him the highest praise that He deserves. Amen, amen. Maaari na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Ang sarap po magpuri sa Panginoon, di po ba? Ayan, amen. Alam niyo po mga kapatid, bago po ako pumunta dito, nag-interview po muna ako ng random individual. Tapos tinanong ko po sila about po sa giving at saka sa tithes. Meron pong nagsabi, hindi po sila mananampalataya. Ang sabi po niya, 50% daw. Sabi ko, ha? Inulit ko pa. Sabi niya, 50%. Sa isip-isip ko, buti na lang, hindi 50% sa amin. Tapos meron naman akong natanong din. Ang sabi niya, nagbibigay daw siya, pero dahil hindi talaga sa gawain, kundi sa pamamagitan naman ng pagbibigay sa mga kapos, sa mga naulila, yung mga ganong bagay. Yung isa naman, ang sabi niya, bukal daw naman sa loob niyang magbigay. Kaso nga lang, hindi daw niya kasi alam kung ang binibigyan ba niya ay ginagamit sa tama. Tapos dito naman sa kabila naman, mayroon din namang mga mananampalataya. Ang sagot naman nila, out daw sa kanilang love kay Lord, kaya sila nagbibigay. Tapos yung iba naman, dahil sa obedience at saka dahil yung kanilang puso ay nais magbigay. Sa isip-isip ko naman, ako kaya, kung hindi ko pa kaya nakilala si Lord, ano kaya yung ko sa pagbibigay? Marahil, dahil sabi ko, ako kasi, lumaki ako na talagang mahirap ang buhay at every cents talagang binabalyo ko yon. Lalo na nung bata pa ako nang nasa probinsya pa kami. Sabi ko, siguro kung hindi ko nakilala si Lord, siguro yung way ko ng pagbibigay, hindi talaga ako magbibigay ng malaki dahil binabalyo ko yung money dahil alam ko napakahirap kitain. Pero dahil salamat kay Lord dahil nakilala ko siya, kaya yung pagbibigay ko, out of the abundance ng binibigay ni Lord sa akin, tinatanaw ko ito na nagbibigay ako dahil si Lord, yung blessing niya sa akin talaga, kumbaga, abundant naman. Kaya nagbibigay din ako ng, kumbaga, kalugod-lugod naman siguro kay Lord. Kaya sa pagkakataong ito, alam ko ang sa inyo, handa na rin magbigay at tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang pagkakataong ito, Panginoon, upang magpasalamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil talagang sapat ito, Panginoon. At talagang ina-acknowledge namin, Panginoon, na lahat ng ito na mayroon kami, Panginoon, ay mula sa iyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, talagang ibinabalik namin, Panginoon, ito ng may pagpapasalamat, may pagpapakumbaba, may pananampalataya, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga anak, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, na pinapasagana, Panginoon. Salamat sa protection na binibigay mo sa amin araw-araw. At kalakip nito ang dalangin, Panginoon, na ilayo mo rin kami, Panginoon, sa mga masasamang loob. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa mga mapagsamantala, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ng malilikom ngayon, Panginoon, ay talagang magamit, Panginoon, ng may karunungan, Panginoon, upang, Panginoon, ang iyong kingdom, Panginoon, ay lalo pa, Panginoon, na mapalawak, Panginoon, dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay binibigyan mo ng opportunity, Panginoon, upang magamit, Panginoon. At alam namin, Panginoon, hindi lahat, Panginoon, dito, Panginoon, ay may ministry na sa pamamagitan man lamang, Panginoon, ng pagbibigay, Panginoon, ay talagang kami, Panginoon, ay maging kapakipakinabang, maging kapanalig, Panginoon. Salamat, O God. At itinataas po namin sa iyo, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na talagang mas marami pa, Panginoon, ang makakilala sa iyo, Panginoon. Mas marami pang mga kaluluwa, Panginoon, ang tunay, Panginoon, na makakilala sa iyo at makapaglingkod, Panginoon. At mas
mas malawak pa, Panginoon, ang maabot ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat, O God, at ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, nang may pananampalataya, may pag-asa, Panginoon. Muli, itinataas po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Ayan, happy birthday po sa lahat ng July birthday celebrants. Meron po bang nandito ngayon na nag-celebrate na kanilang birthday? At wala sa listahan pero nag-birthday ng July. Pwede po ba kayong tumayo? Asan na yung mga July birthday celebrant? Tayo naman kayo. Tapos na. Don't worry, di na po kami magpapalibre. Joke lang. Asan na yung mga birthdays? Ayan, si Ate Lenny. Sino pa? Ayan. Ano pong name niyo na po? Fe. Si Sister Fe. Sino pa? Wala na? Ayan. So, happy? Oo nga, si Lenny nga, sabi ko. Happy birthday. At saka si Janelle. Ansa si Janelle? Yung ating backup kanya. So, happy birthday po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. And gusto nating i-welcome yung ating pong mga bisita ngayong umaga. So kapag natawag po inyong pangalan ay pwede pong tumayo para ma-welcome po namin kayo. Una na po si Leia Barbosa. Ayan. Tayo lang po kayo At tapos si Elaine de la Cuadra. Ayan. Nasa likod po sila. And then we have J. Tristan Tatoy. Asan? Asa taas ba? And si Maid Josel Marsonia. Ayan! Okay, welcome po church. Let's welcome them in 3, 2, 1. Welcome! Welcome po yan, hindi po loser Welcome. Magkatabi po yan, magkatabi. Welcome po. Masaya po kami na makasama po kayo ngayong umaga. Si Leia at saka si Elaine ay walk-in. Sila po yung nasa likod. So, ibig sabihin, wala po nag-invite sa kanila. Sila po ay nag-walk-in. So, mamaya, let's greet them after the service. Tapos si Jay at saka si May ay invited ni Sister Adele Morao. Yan. Purihin ang Panginoon. Meron po bang bago na hindi ko pa po natawag? Kung wala na, ay gusto nating i-welcome ang pamilya Lagangan, si Kuya Ferdy, Ate Mining, at saka si Sean na nasa likod. Andito po sila ulit, kasama natin. Yan. Sa mga nakakakilala sa kanila, sila po ay, si Ate Mining ay isa sa mga Sunday school teachers. Si Kuya Mining at si Kuya Ferdy ay mga officers dati ng youth. Sila ay, ang haba ng storya, Ate Mining ay anak ni Mamu. O yan. So para sa mga hindi nakakilala, kasi marami na pong hindi nakakakilala sa kanila. At si Kuya Ferdy naman ay kapatid ni Pastora Perla na kanina umaga ay kasama natin sa first service. Yan, di ba ang haba? Tapos, nagkwentuhan no? So ngayong umaga po ay, ito pong Sunday na to ay ating last Sunday para po sa ating preaching series na Hope for the Nation. But before that, ay gusto po natin i-announce ang mga sumunod na activity para po makabahagi po tayo sa panalangin at mismong sa activity din po. So, for the leadership seminar, ito po ay aatinan ng ating pong mga leaders, no? Dito po sa SVC. Yan po ay mangyayari sa August 18 to 21. Kasama po ang ating pong ministry partner, ang IGM, sa pangunguna ni Pastor James Shin. So ipanalangin niyo po yung lahat ng mga leaders ng CTTP. And of course, kaway-kaway po yung lahat ng mga tatay.
hindi po mukhang tatay. Correction, tatay po. Kaway-kaway po. Walang tatay, konti lang. Yan, para po sa inyo itong outdoor fellowship, August 31. So, wala pong dahilan para di po kayo makasama kasi mahabang in-announce. Matagal-tagal pa bago po yung activity. So, lahat po ng mga katatayan at magiging tatay, yan, invited po kayo na maka-join po sa ating pong men's fellowship. So ngayon, ready na po ba kayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Sino po ang complete na natapos niya po yung week 1, tas ngayon week 4 na messages for this preaching series? Kaway-kaway po yung mga nakakompleto. Hindi naman po yan swerte. Joke lang. Tinatanong ko lang po kung natapos ninyo. Because for this month ay pinag-uusapan natin yung sagot na sa tanong na, how does God bring hope to a nation? Paano ba na dinadala ng Diyos ang pag-asa o binibigyan ng Diyos ang pag-asa sa bawat bansa o bayan? So, ngayong time na pong ito ay marami po tayong mga kinakaharap na mga pagsubok as a nation at meron din naman po for personal at bilang bahagi ng isang mundo. Yan. So bakit pati mundo, 'di ba? Philippines is part of the world, no? And ngayon sa mundong ito ay meron po tayong maraming factors, no, na kinakaharap, mga challenges, circumstances. And I will just name 5. First is war and conflict. Sino po dito? Ano pong bansa ang merong giyera sa oras na to? Can you name? Iran versus US, tsaka yung mga bansang inatake na rin nila, syempre mag-retaliate, no? May conflict. Anong conflict nila? Anong usapin ng pinaglalaban ng Iran versus US? Yung nuclear na gusto nilang itatag, 'di ba? Ayaw ni US, pero gusto ni Iran. Sino pang bansa? Sa Europe. Ang tagal na. Taon na. Ukraine versus Russia. Okay? Ang tagal na nun, di ba? More than years na ba? Ilang taon na ba? Taon na, tinagal hanggang ngayon, ano pa rin, nagbobomba pa rin sila sa bawat isa, no? Missiles doon and missiles dyan, no? Ay, isip ko nga, ang galing ng technology, di ba, may intercept. Napatanong ako, kila Ate Tin, may pang-intercept na rin ba tayo ng meron? Di ba? Kasi nakakatakot, di ba? Ngayon may drone na. Pwedeng kahit hindi na true di ba? Hindi na ibabagsak mula sa eroplano. Drone na lang, di ba? Tapos sasabog. So, napaka-high technology na. Sino pa? Yung hindi nawawalan ng kaaway, ang Israel, di ba? Lagi silang binobomba ng mga malalapit na bayan, no? Because of so many indifferences and conflicts. And these conflicts, hindi pwedeng hindi tayo naapektuhan, tama? Yung Iran, sobrang laki ng impact sa atin. Bakit? Magkano ang diesel ngayon? 80? Magkano na? 89? 89 na. Mula sa 50 plus lang dati. No po? Pag wala po yung asawa ko na naghahatid sa akin, maraming salamat. No? Nag-grab po ako sa umaga. Nagko-commute ako sa gabi. Pagka sa Alabang ako office. Pero pag sa Carmona, may shuttle. So kapag nag-grab ako, dapat maagang-maaga para mababa yung rate. So pagka nakakasakay ako sa Grab, nakakausap ko yung driver. At sabi niya, alam niyo ma'am, pasalamat ako, gas ako. Kasi hindi masyadong masakit. Kasi 89 ang diesel, ang gas medyo mababa. Pero ma'am, yung mga kasama kong Grab driver, diesel po sila. Nag-stop na po silang bumiyahe. Because hindi naman po nag-adjust ng rate si Grab sa amin. So sa diesel pa lang po, tapos kami ay magbabayad pa ng boundary sa may-ari nung
nung binabaneho namin, wala na pong matitira. Ako po, owner ako. Kaya may matitira sa akin. Pero yung mga kasama kong nag-grab, hindi po sila owner. So wala na po silang trabaho sa ngayon. And that is one of the effect sa atin ng war ng ibang bayan. Mataas ang bilihin. Tama po ba? Ang 1,000 sa umaga, magkano na lang sa hapon? 1,000 binili mo ng pandesal sa umaga. Pagdating sa gabi, magkano na lang? Sa mga nanay na nagbabudget, magkano ang sukli ng 1,000 sa gabi? 50 pesos na lang or wala, zero. Diba? Imagine niyo po kung minsan, pag talagang kailangan kong pumasok ng maaga at sa Carmona ako papasok, ang bayad ko sa Grab ay tsampuhan, 800. Kapag hindi, 1,200. Pero pikit mata ko na lang yon kasi kailangan kong maaga. No? Ganun kalaki yung impact. Pagka namalengke ka, 2,000 dati, 1 linggo na. Ang 2,000 mo ngayon, 3 araw na lang. Tapos didiskartehan mo pa kung paano magkasya. Yun ang impact. Wala dito ang war, but yung impact nun ay damay po tayo. Ano pa? Climate change. Ngayon, marami pong baha. Tama? Sa Philippines. Not just in Philippines, even in China, nakita natin yung nakaraang bagyo sa kanila, sobrang lubog, no? Sobrang dami ng winash out. Dahil ngayon, di mo na ma-identify kung kailan ang summer, kailan ang tag-ulan. Kasi minsan, advance, o kaya naman, late. Kailan mag-snow, kailan hindi. So, hindi dito direct, no? Maraming factors yung climate change, pero may impact sa atin. Economic hardship. Madami nang umaaray sa Pilipinas na mga negosyante, mga medium-scale entrepreneur, mga maliliit na grocery, no? Hindi na kaya. Lalo pa nung nag-declare ng minimum wage increase. Magkano dinagdag? 85 pesos. Masaya ba yung mga trabahador? Masaya ba tayo para sa mga workers? Of course, kasi mahal ang bilihin. But, may balik siya eh. Sino magbibear ng 85 pesos increase? Ang gobyerno ba? O ang private sector? Ang mga kumpanya? At dahil nag-declare ka na increase, mag-a-adjust ng cost. Mag-a-adjust ng cost, mag-a-adjust sa cost ng products. Ang domino effect, kanino bumalik ulit? Sa atin. Kasi mahal ang bilihin. Mag-a-adjust ng price ang restaurants, mag-a-adjust ng price, and so on. So it's a cycle, no? So ngayon, ang impact, iba-ibang kaparaanan dumadating po sa atin. Pang-apat, false information and division. Dahil marami po ngayon ang iba't ibang information na nagkalat sa internet, sa social media, no? Yung iba, totoo, but most of the time, yung iba kulang or sobra, or yung iba po ay talagang false. At yun ay nagkakos ng division, no, sa maraming kaparaanan. Panglima, AI. Alam niyo po ba yung AI? Ang ganda po niyan. Dati, ako po, communications graduate. So, pag-formulate ng paragraph and all, medyo di tayo nahihirapan dyan. Pero sa AI, pagka-click mo, check, grammar check. Isang buong ganyan, no? Pag 20 sentences, pagbalik sa'yo, 10 na lang. Tapos ang ganda. Pinalis niya na. Diba? Ano pa? Automation. Kaya mo nang i-automate ang maraming manual transactions. Anong impact naman on the other hand? Maraming nawalan ng trabaho. Kasi yung mga manual processes, pinalitan ng automated process. So, itong month na to, nakakatuwa. Kasi ang dami kong bills. Ang dami nagre-remind na kailangan magbayad, no? So, tumawag, number. Tapos, sabi niya, magbayad na daw ako ng phone ko. No? Kasi June na daw. 1 week pa naman. So, sabi ko, magbabayad naman po ako. Pero, 1 week pa naman before my due. Tapos hindi sumasagot. Tagalog naman yung sinabi niya. Tapos sabi niya sa dulo, ako po ay AI. May AI na nangongolekta ng voice prompt na. Tapos sabi ko, baka gina-joke time ako nito.
Hindi totoo to. Tumawag naman ng Converge. June na din daw, di ba? Ang dami natin bills, di ba? Sino kagaya ka maraming bills? June na rin daw. Tapos voice na naman. Tapos Tagalog. Tapos sabi ko, ganito, ganito, ganito. Bakit hindi ka po nakabayad? May gano'n na. Sabi ko, di sinagot ko. Hindi na naman sumagot. AI daw siya. So meaning, even yung dating ginagawa ng tao sa pag-follow up ng payments, ginagawa na ngayon ng computer, ng system, ng automated voice prompt. So yung dating tao doon, ngayon ay wala na. Wala nang work. Sa parking, dati maraming parking attendants. Ngayon, isa na lang. Kasi scan na lang yung card, makakalabas ka na. 'Di ba? Yung dating 5 teller, ngayon isa na lang. So, pag samasamahin nyo ito, 5 lang po ito at marami pang iba. Di po ba, marami talagang ma-anxious, mag-worry. Saan papunta? Di ba? Maraming challenges. This is just yung cost natin, no, ng daily life natin. Pero meron pa tayong mga internal concerns. Meron pa tayong mga internal challenges. At minsan, matatanong mo, Lord, saan po kami papunta? Saan po papunta yung bayan namin? Saan po papunta ang bansa namin? At lahat ng pong ito na problema natin ngayon ay ang bawat bansa ay nag-i-invest to solve. That's why we have invested so much in military technologies, infrastructures, systems. Nag-i-invest tayo sa educational reforms, sa mga policies, sa mga batas, taxations, and so on. All of this to improve our conditions, yung life natin bilang mamamayang Pilipino. But, all of this can solve temporarily. But it will not solve the greatest problem of human beings. Ano po yung greatest problem? The root of all of these things, 3 letter lang po. Nagsisimula sa letter S. Sin. Lahat ng problem po natin ngayon ang root ay kasalanan. And today, ay pag-uusapan po natin yung topic na Proclaim Christ, the nation's greatest hope. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we recognize your presence, Lord, sa aming pong kalagitnaan. And we want to say, Father God, that allow us, Lord, to just listen with all of our hearts, with all of our mind, open our eyes, open our hearts, so that we may own this word, Panginoon. Yung aming pong maririnig ngayong umaga, allow us to really say na ito po yung mensahe mo para sa amin. And upon hearing this message, allow us to respond, Father God, sa nais mo po, Panginoon, na gawin namin, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na lahat ng maririnig namin ay mananatili lamang sa isip namin. But, Lord, sa halip po, Panginoon, will push us, Father God, to act, Father God, to do our part, Father, sa naisin mo, Panginoon, na gawin namin bilang isang church, bilang isang pong mananampalataya. Banal na Espiritu, ang nais po namin ay kumilos ka sa aming kalagitnaan at touch us, Panginoon, touch us, Father God. Ikaw po ang siyang makapanguna, Panginoon. Bless your word. And I pray, Father God, that your word will be preached with clarity, Panginoon, na maintindihan po namin ang puso mo sa umagang ito, Father God. Sa inyo po ang lahat ng papurit, walhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa dami po ng mga challenges na to at sa dami din ng pwedeng solutions na ginagawa ng iba't ibang bansa sa ngayon, lahat ng ito, kagaya po ng aking sinabi, ay temporary lamang. But the hope that we have in Christ ay the kind of hope that will not fail. Sabi po ng Romans 5:5, kung titignan niyo po sa mga Bible,
This verse points us to the hope that does not fail because it is grounded in God's love, demonstrated through Jesus Christ, and confirmed by the Holy Spirit. Ang salita ng Panginoon na nagsasabi that the ultimate hope of every nation is not found in human systems or policies or political leaders, but only in Jesus Christ. Ang ating pong Diyos at tagapagligtas, because He alone brings true spiritual transformation and lasting hope. Therefore, tayo po bilang church, as His church, no, ay inatasan ng Panginoon ng napakahalagang misyon, and that is to proclaim Him to the very ends of the earth. So ngayon ang tanong, what does it mean for the church to proclaim Christ as the nation's greatest hope? First is, Christ is the source of the nation's hope. True hope comes from God. Sabi po ng scripture, ang Diyos ang God of hope. Sa Kanya nang gagaling ang tunay na pag-asa. In Romans 15:13, sabi po dyan, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with joy, overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ito po ay isang napakagandang reminder na sa Panginoon lamang po nagmumula ang totoong pag-asa. Isang pag-asa na hindi po sa salitang, sana, sa mga darating na panahon, sana, I hope so. Hindi po yung ganong klaseng hope. Kasi meron pong doubt doon. The hope that we have in Christ is a hope that is confident because we know who our God is. Amen? We know that our God is the God who is true to His promises. Hindi nagbabago, timeless, all-knowing, all-present, healer, comforter. Lahat yan, alam natin na yun ang katangian ng Diyos at hindi siya nakadepende kung sino tayo. Yun ay dahil yun ang kanyang katangian. Amen? Sino po dito yung matagal ng mananampalataya at masasabi niyang never siyang finail ng Lord? Amen? Never nag-fail ang Lord sa promises niya sa atin. Kaya ba natin sabihin yun with confidence? Amen? Marahil in the past, marami tayong tiningnan ng mga tao. Itong taong to, maasahan ko to. Hindi ako bibiguin. Pero in the course of time, nabigo ka niya. Tama? Masakit, di ba? Kasi umasa ka. Pero ang Diyos hindi ganun. If we put our hope in Him, never, ever tayong i-fail ng kanyang mga salita. Amen ba? Amen? Kahit yung pinaka-close sa atin, minsan, nadidisappoint tayo. Pero sa pangako ng Panginoon, lagi tayong makakaasa. Pangalawa po, the gospel transform lives. Governments cannot. Marami po tayong batas sa Pilipinas. And these laws restrain our behavior, but it does not change us. For example, sa C5 may nakalagay, bawal tumawid, nakamamatay. May batas, anti-jaywalking law. Sa umaga, walang tumatawid. Sa gabi, maraming tumatawid. Bakit? Wala nang nakabantay. Wala nang pulis. For a certain time, it will restrain us, but it will not change us. Ang mga Pilipino, I don't know for other nation, pero as Pilipino, mahilig tayo sa shortcut. Tama ba? Ayaw pumila. Nakakita ng kakilala sa unahan. Maya-maya, didikitan. Chika-chika, mamaya, nasa unahan na siya. Diba? Pero ang totoo, late siyang dumating.
Ayaw niyang maghintay, kaya pumunta siya sa unahan. Sa opisina ng gobyerno, pupunta ka, madami kang pila, may number, queuing. Pero dahil kilala mo yun nandoon sa counter, alam mo na. Nakasingit ka na sa unahan. Tama ba yun? O mga Kristiyano tayo, di ba? Pero tama ba yun? Hindi tama yun. Why? Kasi hindi tayo nag-follow ng system in place. Di ba? Ang more worst, merong pakimkim. Love gift. Itawag na lang natin sa salitang love gift. Ayaw pumila, magla-love gift na lang para mauna yung papel. Red tape din po yun. Suhol din po yun. Tinago lang natin sa pangalang love gift. Diba? Pero alam natin that it's not good. So, laws, policies, rules, for some time it will, make an order or arrange. Pero it will not always be sustainable because of the person itself. Kapag hindi nakakilala sa Panginoon, walang conviction to follow what is right and to obey. Because walang Holy Spirit na nagre-remind. Mali yan, anak. Diba? Ang masakit, no? Tapos tayo pa yung mga Kristiyano, kasama tayo dun sa lawbreaker. Pero hindi po dapat ganon. Dahil nung tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin, tayo po ay binago niya. Amen? Amen po ba? 2 Corinthians 5:17, ano pong sabi? Wala po dyan sa slide. Pero sino pong nakakatanda? 2 Corinthians 5:17, it says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Binago po tayo ng Panginoon at patuloy niya po tayong binabago. Last po for this point, when hearts are transformed by Christ, communities and nations are transformed. Could you imagine? Nung topic 1 po natin, pinag-usapan natin, return to God. Because it's very essential. Revival always begin with changed lives. Amen? Lahat po tayo ay, majority po sa atin dito ay taga South Signal. Tama po ba? Yung iba, taga C5, yung iba ay Central. Pero mas madami yung nasa South. Kagabi po, lumabas kami ng asawa ko. Sabi niya, i-date niya daw po ako. So, lumabas po kami ng gabi. 11 o'clock ng gabi. Magde-date 11. Magkakape, 11. Tapos, pagdating po namin dyan, di po kami makaakyat. Alam niyo kung bakit? Double parking. Magkaganyan. Pick up yung sasakyan po namin. So, masikip. Paglagpas sa dalawang sasakyan, ang mga motor parallel ba yun? Ganon ang parada, hindi diretsyo. So, ibig sabihin, yung kahabaan na yon, di parang may nakapark din na 4 wheels. Kasi nakaganon sila eh. Ang dami nila. Tapos dito, may nakapark, nakataas naman sa sidewalk. Pagdating sa bandang unahan, meron na namang tricycle, nakabalandrang gano'n. Alam niyo pa kung anong ginagawa nila? Nagiinuman. Habang pinapanood lang kami nila, na hirap kami dumaan. So may kasalubong kaming SUV. Malaki din siya. Ginawa niya, umatras siya ng umatras para kami makadaan. What if yung mga tao doon ay mga Kristiyano lahat? And they will begin to think about others. Siguro po hindi ganon yung itsura ng daan. Amen? But because they don't know Christ, medyo yung expectation natin, ma-disappoint tayo. Kaya naman po, think about this. Kung tayo pong lahat na mga binago ng Panginoon, I will really shine and witness for Christ. Ano po kayang klase ng community meron po tayo ngayon? When individuals are reconciled to God, families and communities are impacted.
Kaya po ang tanong ko po kanina, nung sinimulan ko po yung sermon na to with detailing kung ano po yung mga challenges that we have. Ang question ko po sa bawat isa sa inyo, saan po ngayon nakaangkla ang inyong pag-asa? Where is your hope anchored? Is it anchored on what you have, what you possess? Is it anchored to whom you know? Someone that is powerful, occupying higher position in the government, in the company, in this community? Ang ating po bang anchored, ang ating po bang hope ay naka-anchored sa politiko, sa mga leaders ng ating bansa? Napakahalaga po na tayo pong lahat, 100%, with all confidence, we can declare that our hope is anchored in Jesus Christ alone. So, ito pong same topic na to ay pinreach ko po nung nakaraang linggo sa Nasugbu Church. And prior to that, nung nakita ko po itong topic na to, meron po akong kaming dalawang mag-asawa na pinagpipray sa Panginoon. And so, doon sa pananalangin ko, doon sa pangailangan namin na yon, ay maraming mga names yung nag-flash sa mind ko. Baka this person can help us. This person can help us. That person can help us. And then habang namamlansya ako ng damit, ang thoughts na nag-came sa mind ko, ang sabi ganito, Dang, yung farm nyo, yung manok nyo doon, pwedeng mamatay bukas. May kikitain ka ba? Sabi ko, wala, Lord. Yung trabaho mo ngayon, Dang, bukas, baka magsara yung kumpanya mo, may trabaho ka pa. Wala na, Lord. Dang, bukas pagbiyahe mo, along the road, magka-aksidente, buhay ka pa. Hindi na. So, bakit ka nag-iisip ng mga pangalan? Ako ang sagot sa iniisip mo. And I was rebuked by God. O nga no, bakit ako nag-iisip na naman ng maraming kaparaanan when my God can supply all our needs according to His riches and glory? Amen? Sometimes, we are blinded of persons we know who can help us. And it takes us away from knowing and understanding that God is the God who can provide. God is the God who is in control. So therefore, our hope should not be in anything else or anyone else, but our hope is always should be anchored sa Panginoon. Because our application, let us place our hope in Christ. Because we can only offer hope to others when our hope is in God. Hindi natin pwedeng sabihin sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, may awa ang Diyos, siya ay tumutugon. Ang pag-asa ay nasa Kanya. Pero sa loob mo, yung pag-asa mo, hindi naman 100% sa Diyos. Amen? We can only share what we have. And we can only share the hope we have in Christ if our hope is really on Him. Amen? Because that will lead us to the next point. The church, tayo po, is the messenger of the nation's hope. Tayo po ang mensahero. Tayo po ang pinagkatiwalaan ng Diyos with His mission. And that is to proclaim Him to the very ends of the earth. Kailan niyo po sinabi yung utos na napakahalaga o saan po natin matatagpuan? At ano po yun? Bago po siya mag-ascend sa heaven.
Makikita po natin yun sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Just before Jesus ascends to heaven, ito po yung sinabi niya. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded. And surely I am with you always to the very ends of the earth. Binili niya po ito sa mga unang mananampalataya bago po siya mag-ascend. Ibig sabihin, napakahalaga po nito na ating pong sundin at gawin. In John 20:21, sabi po ni Jesus, again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. The church is God's chosen instrument for gospel proclamation. Tayo po yung mensahero. And the basic tool and pinaka-effective tool to witness is yung ating buhay. Tayo po ba ay proof of a changed life? That when people look sa atin, they will recognize that you are different from others. They will look at you with hope kasi you speak of God's word. Makikita sa buhay mo, sa pananalita mo, sa gawi mo, na ikaw ay Kristiyano. In action, in words, ay makikita po na tayo po ay Kristiyano. Sa school, alam ng mga kaklase mo na Kristiyano ka. Hindi ka nangunguna sa kopyahan, sa dulo lang. De joke lang. Di ka nangunguna sa kopyahan. Kasi hindi ka na nga nangungopya. Diba? Sa office, di ka late. Ikaw lagi yung on time. Or maaga. Sa office politics, hindi ka kasama. Kasi you refuse to be part of it. Sa office, ang tawag nito, sinisigurado mong hindi ka makapag-react, no, negatively. Sa iniisip mo, makakabuti ba yon or makakasama? Mahirap po talaga kapag may maraming politika sa office. Pareho kayo ng sahod, pero hindi kayo pareho ng trabaho. Pareho kayo ng break time, pero mas mahaba yung kanya. Kasi mas mahaba siyang mag-break. Hindi siya bumabalik agad, di ba? So minsan, ma-frustrate ka. Pero again, even everyone does, di mo gagawin. Because alam mo, Kristiyano ka. Amen? Kahit maraming gumagawa, di mo gagawin kapag mali. Kasi alam mo, Kristiyano ka. And the only one na you are concerned of is ano sasabihin ni Lord sa'yo. Sa ginagawa mo. And that will only keep us from doing negative things kapag niisip natin, anong sasabihin ni Lord pag ginawa ko to? Amen ba? Sa business, di ka manlalamang. Kasi hindi gusto ni Lord ng nanlalamang ka. Tama? Gusto niya, honest yung dealings natin. So yung life natin is the basic and most effective tool to witness for Christ. Kaya ang tanong, alam ba nilang Kristiyano ka? Check. Alam po Ate Dang. Next na tanong, halata bang Kristiyano ka? Next question please. Ganun. It's up to us to answer. Pero again, our life is the most effective way to make Christ known sa iba. Amen. Ang mabuti sa Panginoon, hindi niya tayo hinayaang mag-isa sa mission na ito. Because before siya mag-ascend, sinabi niya sa kanyang mga alagad,
Acts 1:8. The Holy Spirit ay iniwan, sabi niya, ay dadating to empower. Kaya yung next point is, the Holy Spirit empowers the mission. In Acts 1:8, sabi doon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Alam ni Lord na it's hard if tayo lang. Kasi hindi naman natin kaya in our own human strength. That's why iniwan niya ang Banal na Espiritu to empower us and equip us to do His work. So that we can extend that mission to all people. So that is the third point. So sino yung all people, no? Nabanggit sa Acts 1:8, no? That there is Jerusalem, Judea, Samaria, and ends of the earth. Jerusalem, no? Those that are nearest to us, no? Judea, ibang nation or people, Samaria, yung hindi natin kapareho. Mostly likely may conflict tayo kasi sa ano yan, kung sa nung time na yon mga Samaritans yung nire-refer, no? And then ends of the earth, hindi naman kailangan chronological order. Ang importante is we know that we can witness wherever God place us. Pwedeng sa family natin, kung later on, mag-a-abroad kayo, doon kayo, pwedeng doon. Pwede namang merong opportunity to do mission sa ibang lugar na available sa atin. We can also do that. But the point is, we do our part in witnessing para sa Panginoon. The gospel was never intended to remain inside our church. And hindi rin po intended na maging secret Christian tayo. We are Christians sa loob ng church. Pag sa labas ng church, di naman nila tinatanong, teka, hindi ko na rin sinasabi. Ang masaklap, ang statement na narinig mo, Kristiyano ba yun? Parang meron po akong isang eksena sa dati ko, sa work. Yung isa kong colleague, sabi niya, Dang, may nabalitaan ako. Sabi ko, ano? Christian pala si ganito? Oo. Bakit parang hindi? Di po ba masakit yun? At nakakalungkot po yun bilang Kristiyano. Because tayo po yung witness ng Panginoon. Tayo po kayo nakareceive ng grace. Tayo po yung nakareceive ng healing. Tayo yung nakareceive ng freedom. And si Jesus dapat nagre-reflect sa life natin. Amen po ba? Pero niyo po ano yung good news? If our answer to this question is no, ano po ba yung tanong? Sabi ng slide, are we living as witnesses for Christ in every place God has called us to be? Masasagot ba natin si Lord na yes? Ulitin ko po yung tanong. Are we living as witnesses for Christ in every place God has called to be? Pag teacher ka, Kristiyanong teacher ka. Kung pulis ka, Kristiyanong pulis ka. Kung office worker ka, Kristiyanong office worker ka. Kung ikaw ay negosyante, Kristiyanong negosyante ka. Amen? Kung tagapag-alaga ka ng anak ng iba, Kristiyano kang tagapag-alaga. Kung ikaw ay tagabantay ng tindahan, Kristiyanong tagabantay ka. Wherever we are we living as witnesses for Christ? Isa pang tanong, gaano ka nakatagal na Kristiyano? Ilan na ang nadala mo sa Panginoon? Ilan na ang nasyaran mo ng gospel? Ilan na ang tumanggap? Ilan na yung nagpapatuloy? Because yung Matthew chapter 28 is not for some Christian.
It's all for us, Christians. Lahat po tayo ay inatasan na umabot at mag-share ng gospel. So as application po, let us be a witness where God has placed us. And let us really pray for our nation, kagaya nung preaching last Sunday. And let us support mission. If we cannot go, we can support in prayer and in giving. And, yung pinakahuli po, let us be intentional sa pag-share ng gospel. So ako po, may Christian po ako na staff. So pwede kaming mag-Bible study sa office or sa company. Kung meron kang Christian na kaklase, pwede kang mag-Bible study sa classroom. Di po ba? Kaya po ako, humahanga po ako sa mga teachers natin dito sa SVC na committed na mag-conduct ng, ano bang tawag doon, outreach dyan sa may Acacia ng mga bata. At doon sa mga nag-o-open ng kids rally, doon sa mga teachers natin na nagpa-participate sa values education program sa mga schools natin sa Signal Village National High School. And then, sa mga kasama natin dito sa church na nagpa-participate sa 4Ps, dinadala na ni Lord sa harapan natin yung sesyaran natin. Tayo na lang ang inaantay na humakbang. Yung kapitbahay natin na Cardones School, di ba marami tayong nabalitaan dyan na mga students? What are we doing? Are we just sympathizing? Ay, kawawa naman. Ano kaya naging problema ng batang yan? Hanggang dun lang. Pero ano yung action natin? What is our plan para i-reach out ang mga to? Kagaya ko rin po ba kayo na kapag may nakikitang mga kabataan sa kanto, ganito ang reaction. Itong mga batang to, gabing-gabi na, nasa kanto pa. Asan ba ang mga magulang nito? Mga gabi na, ayaw pa magsipag-uwian. Tapos mga lalaki, babae dyan sa kanto. And then, end of the story. Parang kulang. Hindi talaga parang kulang. Kulang. Kasi dapat ang response ng heart natin is to bleed for them. Dapat ang sasabihin natin, Lord, gamitin mo naman ako para ma-reach ko yung mga batang ito sa kanto namin. Amen ba? We are so passive kasi busy tayo sa ating pong mga buhay. Pero God is giving us opportunity to reach out these people. Ang kailangan na lang natin ay mag-respond, umaksyon, at umabot. Amen? Kasi sabi natin, si Lord lang ang pag-asa. Bakit di natin sinishare yung pag-asa na yan na meron tayo? Amen ba? Kanina sabi ng song, I speak Jesus. There is power, there is healing. Sobrang dami po ng broken sa paligid natin. And we have the good news. Real good news. Because si Jesus ang nagbibigay ng pag-asa. Pero bakit nakaganto tayo? And we are not opening our hands to reach out for the lost. Imagine, bawat isa po sa atin dito, ilan po tayong lahat? 70 ngayon? Bawat isa po sa atin, ngayong taon, isa lang po ang program natin. Umabot ng isa para kay Lord. Next year, ilan na po tayo? Kung 70 tayo today, lahat tayo may tagi-isang naabot para kay Lord. Ilan tayo next year? 140. Tapos next year, isa lang ulit ang ipapanalangin natin at aabutin. Bawat isa sa atin, ilan na tayo on the second year? It's 280. Yung 280, isa lang para kay Lord ulit for that year. Ilan na tayo? 560. The reason that we have these numbers for so many years, it's because some are sharing the gospel intentionally, some is just supporting, and some are not.
And so I pray po this morning, with all of the uncertainties na meron po tayo sa ating pong bayan sa ngayon. Mga kapatid, the hope, yung good news, yung totoong pag-asa, tayo po yung mensahero nun para dalhin sa iba. Amen? Amen? Imagine if our president ngayon ay may mga taong nakapalibot sa kanya na totoong Kristiyano at ipapanalangin siya na makilala niya ang Panginoon. Same goes with other leaders of this nation, na ipanalangin natin silang makakilala sila sa Panginoon. Because transformed lives transformed the nations. Amen? And only God can transform lives. Kaya naman po, the hope of Christ reaches the nation only when the church faithfully proclaims Him. And lastly, for this topic, Christ is the fulfillment of the nation's hope. God has a promise not limited on this earth. God has promised a future for His people. Remember, sabi ni Jesus, I will go to a place, I will prepare a place for you. Basahin natin in Revelations 21:1-5. Ang sabi po dyan, sundan nyo lamang po dyan sa screen. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who has seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Every earthly nation is temporary because this earth is bound for destruction. This is not our permanent home. And our future, our hope na tinitingnan natin, ang fulfillment na yan ay ang Panginoong Hesukristo. That we will be with Him doon sa place na niready niya para sa atin. The gospel offers this ultimate hope. Kasama dun sa binasa natin, yung hope na ito is there's no more death, no more pain, no more sorrow, no more tears. Can you imagine yung future natin kasama ang Panginoon? Maganda ba yung naghihintay na lugar para sa atin? Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, kung ating pag-asa ay nandito lang sa mundo na ito, tayo na yung pwedeng i-consider na pinaka-kawawa. Or tayo na yung pwedeng kaawaan. Kaya naman, yung pag-asang tinatanaw natin ay hindi lamang limitado sa mundong ito. Because we know this is not our home. Pansamantala lang tayo dito. Amen? This is the final hope that we are longing for, that we are looking for, and we are anticipating for. Ngayon, ang tanong, bilang mga Kristiyano, are you living in an anticipation of the day when Christ, the hope of the nation, returns? Dun ba nakatuon ng mata natin? Babalik ang Panginoon.
and we will be with Him? Or nandito lang tayo nakatuon? Because kung dun po tayo nakatuon, dun sa ultimate hope na darating, all our actions are geared towards that direction. All our choices ay nakaangkla papunta doon sa direction na yon. If we are anticipating Christ will return, and that is the fulfillment of our hope, hindi po tayo magpapakampante. Amen? With urgency, we will proclaim Christ sa ating pong mga buhay. Ang ating pong application, proclaim Christ today because we know He is the King who will reign forever. Our hope is not only on this earth. Our hope is in Christ who will return, and we will be with Him where there is no sorrow, no pain, no death. Amen? Kaya po our mission is urgent because certain po yung pag-asa natin. Imagine niyo po, kaninang umaga, nakita ko po si Mama Minda sa first service. At na bumalik po yung aking kaisipan na, what if Mama Minda did not share the gospel sa mama ko? What if pinili niya lang sarilinin yung gospel sa kanya? At hindi niya dinesisyonan ng isang babaeng ale na nagtitinda ng isda at kung ano-ano ay babahagi na niya ng salita. Wala po kaming lahat dito na Museros. Ilan po kami sa pamilya? 7. Nag-asawa na po kami, mga anak-anak namin, nandito sa church. We were able to experience a life na may direksyon because nakilala natin namin ng Panginoon because someone shared the gospel sa mama ko. Marami po sa labas ang lumalakad ng walang pag-asa. Alam natin yung balita ng pag-asa. Sasabihin na lang po natin. Marami po dyan, nangkalala ko po, sumakasakay ako sa tricycle, yung kuya nasa likod. At ang itsura niya, security guard siya, ang itsura niya, punong-puno ng frustration yung mukha niya. Na napapailing siya, napapaganon siya. Sabi ko, Lord, ano po kayang pinagdadaanan ni kuya? Samahan mo po siya. Yung ka-office mate mo, mukhang okay lang yan. Pero baka nangangailangan siya ng balita ng pag-asa, ng pagliligtas ng Panginoon. Yung kapitbahay na kaaway mo, kala mo masungit lang yan, pero punong-puno kasi siya ng challenge ng life. Sabihan mo nang may pag-asa sa Panginoon. Amen? Tayo po, nai-experience natin yung goodness ni Lord, yung grace niya. Pero yung kaklase natin, katrabaho natin, kapamilya natin, hindi. At araw-araw iniisip nila saan sila pupunta. Mga kapatid, nasa atin yung salita ng Diyos na siya ang pag-asa. Amen? We have to just open our mouths, our lips, and say, si Lord yung pag-asa nila. And if they will surrender their lives to Him, tiyak ang kanilang future. Amen po? In this world, political system change, economics rise and fall, human solutions have limit, but Christ remains the unchanging and eternal hope of every nation. Kaya po, trust Christ as the source of hope, proclaim Christ as the messenger of hope, and look to Christ as the fulfillment of hope. Dito po yung final challenge ko po sa ating lahat. If Christ is truly the nation's greatest hope, then the church, tayo pong lahat, cannot remain silent. Amen? We cannot remain silent.
gusto ko pong i-invite yung music team sa oras po na ito. And while they are singing this song, gusto ko pong mapuno yung ating puso ng response sa Panginoon. Owning yung song na to, Lord, kami po yung bayan mo. Kami po yung hinirang mo na magdadala ng iyong salita. Gamitin mo po ako. Sabi ng isang song kanina na inawit natin, na maalis po natin yung self natin, no? At ma-focus natin sa Panginoon. Maybe we have our own challenges and problems, but we know, we are confident God is with us and He will help us through. Pero yung iba po hindi. And so as we sing this song, let us respond to God's message. Lord, ihahayag ko ang salita mo. Ipoproclaim kita. I will do it today. Not tomorrow. Today. So help me, Lord. Diyos, tumitingin sa'yo, Diyos, dumadalangin, inaabot ang iyong damdamin, lumuyukod sa'yo. Sa'yo, O Diyos, sumasamba. Sa'yo, O Diyos, magtitiwala. Walang ibang dinadakila, kundi ang ngalan mo. Kami ang bayang hinirang, bayang sumasamba sa'yo. Kami ang uwiin, kami gamitin mo. Maghahayag ng iyong salita, itataas ang iyong bandila at sasamba sa'yo. Sa'yo, O Diyos, mag-aalay. Sa'yo, O Diyos, mag-aalay. Maglilingkod sa'yo ng tunay hanggang wakas ng aming buhay at makapiling. Tayo pong lahat ay lumayo at awitin po natin ito.
ang iyong mandila at maghahayag ng iyong salita. Itataas ang iyong mandila at maghahayag ng iyong salita. Itataas ang iyong mandila at sasamba sa'yo. Oh, Diyos. Bago po tayo mag-closing prayer, patuloy natin ipanalangin po si La Pastora Nina. Bumabiyahe sila ngayon papuntang Nagcarlan para po sa tribute ni Pastor Walter. And si Pastor Norden naman po sa Laguna. Meron pong gawain doon ngayon. And marami pong nabanggit na mga ministries si Ate Dang kanina. Patuloy po nating ipanalangin, especially yung pag-abot sa mga kaluluwa. Ngayon po, currently, meron po tayong training center dito sa church mismo. Kung maririnig niyo po ang TNET, yun po yun. And yung center po natin, ang mga students po ngayon ay nagpaplanong manganak yung training center na yon. Magbubukas po ulit ng panibagong center, pero dito pa rin po yung venue. Ipanalangin po natin kasi po yun ay revitalization for different churches. May mga pastors na mag-enroll at saka mga church leaders. And we need funds. Please pray for the fund. And yun po, sa lahat po, kasi kung papansinin nyo, marami pong outreaches ang nabubuksan at handang-handa na po ang church natin na lumabas. Kung hindi pa po kayo nakakabahagi, yun po ang hamon ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marami pa pong kaluluwa ang hindi naaabot. Sa pagtatapos po ng series natin for this month, bilang church, ipanalangin po natin ang ating mga leaders, bansa, even po tayo bilang church, tinawag ng Panginoon to influence the world. Na tama po, ang response dapat natin ay ang paglapit sa Diyos. Not just to comment dun sa mga bagay na nakikita natin, kagaya po ni Jehoshaphat. Si Jehoshaphat, kung sinusugod po, susugurin po sila ng Moabites at mga Amorites. What he did is ask the people together in the assembly. He prayed to the Lord, saying, Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? Siya yun. You rule over all the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Kung kilala natin ang Diyos na sinasamba natin, wala tayong dapat ikatakot. What we only have to do is to trust the living God. And yung hope ay panghawakan natin. Let us all pray. Hallelujah, Father God. We are so thankful, Panginoon. Punong-puno kami, Panginoon, ng pag-asa dahil sa iyo, O Diyos. Salamat, O God, for giving us, kami mismo ang nakaranas, O Diyos, ng pag-asang iyon dahil sa Panginoong Jesus. At sa pagsama sa amin ng banal na Espiritu. Hayaan mo, Diyos, ang bawat isa sa amin ngayon
ay mapuno, Panginoon, ng pag-asa nang sa gayon yun din ang ibahagi namin sa lahat ng makakasalamuhan namin, Panginoon. At wag namin i-neglect, O God, ang iyong utos na ang bawat isa sa amin ay tumayo boldly to really share you, O God, sa kanila. Yung love na nararanasan namin ay maranasan din, Panginoon, ng mga taong nasa paligid namin. Kaya nga po, Diyos, sa pag-uwi namin ngayon, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming buhay na ikaw ang makita sa amin. Kaila Pastor Norden, Panginoon, sa kanilang pagpunta sa Calamba, O God, ikaw ang sumama sa kanila sa event, Panginoon, na gagawin, i-held nila, Panginoon, na maihayag ka doon, O Diyos. At ikaw, Panginoon, ang siyang makita. Ganon din kila Pastor Ranina, ikaw ang patuloy na mag-ingat, Panginoon. At sa bawat family sa amin dito, O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng bawat pamilya. Maituro sa mga anak, Panginoon, ang iyong salita. Maipasa sa henerasyon and even sa lahat ng makakasalamuhan namin, Panginoon. At patuloy na maging sensitive kami to pray for those, Panginoon, na nasa paligid namin, especially, Panginoon, ang mga namumuno sa aming bayan. Maraming salamat, O God. Panghahawakan naming patuloy na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nga po nagbabago. Kagaya, Panginoon, na mga ginawa mo na noon pa, O Diyos, na siyang pinanghahawakan namin sa iyong mga salita. Patuloy nga po, Panginoon, ikaw ay magpakahayag at ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. For you deserve all the praises, honor, and power. In Jesus' name, everybody say, magkamayan po muna tayo bago tayo umuwi, and God bless everyone.